another video, another new loan app po. Yung sisilipin at susubukan ko po mismo, which is itong si P-Link Finance Peso Loan na bago lang siya sa Google Play Store. Yes, madadownload po natin siya dyan. And guys, guess what? Nag-offer po sila ng instant loan offer. We don't have to provide any income documents po na kahit tayo ay unemployed or housewife man yan or student, freelance, pwede po tayong mag-apply dito. And guess what? Hindi mo siya buong matatanggap guys, pero napakabarya lang yung kinukuha niya. In fairness naman dito sa bagong loan app na ito ha, mukhang promising siya. Kasi nga naman kahit papaano, almost buo natin siyang matatanggap. Unlike sa other loan apps, diba? Na parang almost 50% yung kinukuha nila. Pero ito, maganda yung kanyang offer. Ang tanong dito, okay kaya siya talaga utangan? Well, lahat po ng iyan is pag-uusapan natin sa video na ito. Well, before I start, disclaimer lang po na this video is not sponsored and basically based on my personal experience na po na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para bigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. By the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps, legit man or hindi, new man or existing. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, recommendations, and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. So back to this new loan app na nagngangalang P-Link Finance Peso Loan, which is guys, kung makikita nyo po dito, under daw siya kay Cashpedia Lending Incorporated, which is na-feature ko na rin po ito. Kaya hindi ko alam kung ito yung bagong Cashpedia loan app ngayon na anak niya or what. Kaya nga sisilipin natin kasi hindi ko alam kung mayroon na bang pagbabago dito kay Cashpedia loan app ngayon sa katauhan ni P-Link Finance. So kung makita niyo po yung ratings and reviews niya dito, napaka-konti pa lang talaga. Konti pa lang nakapag-try. At konti pa lang of course yung nakapag-download. Kasi nga bagong-bagong loan app lang siya na na-release lang tong app na ito this month lang. Kaya worth it siya silipin since available siya sa public, no? So anyways, no, tinignan ko po yung registration ni Cashpedia Lending Incorporated sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Pero guys, hindi ko po siya makita doon. So sinasabi niya na SEC registered po siya, no, according dun sa app details niya. So hindi ko naman siya makita doon. So I don't know why. So anyways, no, in-install ko pa rin po yung loan app para nga masubukan ko at masilip natin mismo. Well, dito po, no, ang bubungad agad sa atin is yung kanilang privacy statement po that I need to agree para makapag-proceed ako sa application para hindi siya pop-up ng pop-up mamaya. Kung i-disagree ko to, kasi pwede naman, but this one, I agree na lang kasi alam ko na to. Well, after po nito is I need to input our mobile phone number here and then click natin yung send para makareceive po tayo ng verification code or yung OTP. At ang nagpadala sa atin ay si Peso Link. Well, nung in-enter ko po yung OTP dito, nakalagay po dito na the phone number has been deactivated. Please use a different phone number to log in. So, ibig pong sabihin nito, na-detect po nila yung aking account doon kasi sabi ko nga sa inyo, na-try ko na itong si Cashpedia mismo na loan app po. So, that time kasi, after ko pong ma-try yun, dinilit ko kasi yung aking account doon. Kaya na-detect nila na nagamit ko na yung phone number na to. So, pwede pa rin naman po ako mag-reapply, no? Papalitan ko lang yung aking phone number. So, pinalitan ko po siya and then, yun nga, nakapag-proceed na po tayo. Andito na po tayo sa pinaka-homepage po ni P-Link Finance. So, dito po, nag-offer na po siya ng up to 50,000 pesos. But, doesn't guaranteed to han, ito talaga ibibigay nila sa atin. So, kapag first time tayo, subject for evaluation po tayo dito. So, hindi ko napapatagal click natin tong apply now. And then dito po guys, no, we need to allow daw the usage access po ng app po na ito sa setting po ng phone natin para makapag-proceed po tayo. So dito po, click ko lang itong next and then nag-direct siya sa setting ng phone ko. Then i-permit ko lang siya and then after nyan, back tayo sa app and then click ulit natin tong apply now. And then dito po, ang bubungad sa atin is our identity verification or the ID information na po. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na tinatanggap po ni P-Link Finance. So, pipili po tayo ng isa lang po dyan and then pipicturean din po natin right away. So, kapag napicturean po natin ito, mag-auto-capture po yung details po ng ating ID like our full name, ID number, gender, and birthday. So, iti-check na lang po natin yan kung yan po ay tama. So, after po nyan, next lang po tayo and then dito po is we need to fill up or we need to input the basic information including our industry classification. Ito na rin po yung employment status po natin. And dito po yung iba't ibang uri po ng profession natin kung ano po yung work po natin, no? And sabi ko nga sa inyo na ito sila housewife, sila freelance, sila unemployed, si student. So for this, I choose unemployed lang din po. And then after this one, I need to fill up the educational level, the marital status, number of children, number of credit cards, ownership of property, residential address, email, and then dito sa bababuti na lang is optional naman silang lahat. Itong si Viber, si Facebook account, at si alternate phone number. So optional sila, no need to fill up. Proceed tayo sa next step which is the emergency contact na po. Ito na po yung character references po na hinihingi po nila
dito. So, dalawa lang naman po yung hinihingi nila dito. And it's up to us kung gusto nating mag-add. So, sino ba naman gustong mag-add, diba? Kakatamad kaya. Anyways, dito po, no, we can manually fill up po ng name po ng ating contact reference and their phone number. Then, pwede rin naman po na mag-direct siya sa ating phone book list. So, anyways, after filling up po nito, this is followed by our facial verification na po. Magsi-selfie lang po tayo dito, guys. Well, after po nito, instant loan offer po yung binibigay agad niya sa atin. At for me po, na-offeran po ako ng 1,000 pesos only. At nakalagay dito agad if i-withdraw ko daw ba siya. So, wala pang mga loan details no, at hindi naman siya auto-disbursement. Don't worry kasi wala pa tayong pinilapan na withdrawal account, diba? Click lang natin tong withdraw for us to proceed. Well, sa 1,000 pesos no, meron tayong 6 terms po dito of repayment. So, from the time that I'm trying this loan po, every 15 days po yung payment ko po dito at nandito po yung breakdown ko. So, affordable lang naman every repayment, kayang-kaya. And based sa computation ko na kanyang interest rate, no, kinumpute ko lahat po dito based dito sa aking repayment plan. So, lumalabas po na 16 pesos lang yung aking interest rate dito at lumalabas yun ha na 1.6% lang. And imagine, not 7 days to pay siya. Sobrang baba. Maniniwala ba kayo na may magpapautang sa atin dito na bagong loan up na gano'n kababa yung interest rate at not 7 days to pay? At ito na nga po yung pinaka-loan details niya. Sa 1,000 pesos po no, may service fee po siyang kinukuha or kinakaltas na 15 pesos only. Kaya ang 15 pesos na yun, ibabawas yun sa 1,000 pesos na loan amount po sa akin. Kaya ang matatanggap ko na lang daw po or ang amount na madi-disburse po sa akin is 985 pesos na lang. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, barya lang, di ba? Barya lang yung kinukuha niyang bawas dito sa ating loan amount. So syempre dahil decided akong mangutang dito dahil maliit lang naman yung aking uutangin dito at kayang-kaya naman nating bayaran. Dito po I need to input my withdrawal account na. Click lang po natin yung add account. Dito po pipili tayo either e-wallet or bank account po natin i-disburse. So for me po, I choose e-wallet lang po and then po ito po yung mga e-wallets po na pagpipilian, GCash, Maya, GrabPay. For me, I choose GCash. Decided na rin naman talaga ako na mag-loan dito. So kinlik ko yung withdraw money dyan sa baba. And then nakalagay agad-agad no, loan application approved. So naka-process na daw and then the funds will be credited na daw sa aking GCash account. So antayin lang natin guys ng kaunti and then agad-agad naman, nagulat naman ako sa kanilang resulta no, nakalagay dito failed. Why? Bakit naman ako failed dito? Akala ko ba na disburse na? Akala ko ba loan approved na ako? Lagay dito, unfortunately we couldn't approve your request at this time. You're welcome to update your details and try again in 14 days. So sayang no, kasi maganda pa naman siya and mukhang promising talaga siya. Kahit malit lang yung loan offer sa atin, at least almost buo natin siyang matatanggap, di ba? Kahit papano. So very sayang lang if ever kung it is what it is no, doon sa loan details niya since napakababa ng interest rate niya. Nahiya naman ako dito kay Piling Finance no, na na-approve nga tayo sa mga legit loan apps no. So what more itong mga bagong loan app pa lang. So sayang lang, nangihinayan talaga. But anyways, if ever man may nakatry sa inyo dito kay Piling Finance, comment down below po. I need your cooperation po para aware po yung iba nating viewers regarding this one kung legit ba yung kanilang loan details based po sa pinakita niya sa atin. Well anyways, don't worry, mag-update naman po ako sa inyo time to time. Kaya dapat po subscribe po kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated na notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!